this video, another online loan app po, which is na-mention ko na rin po ito na few days ago na i-feature ko nga siya. Kasi may kapangalan siya, which is itong si Peso Vault Loan App. Na recently nga po, nag-share ako sa inyo no, about Peso Vault Loan App na under kay Delicia Lending. But that is different from the Peso Vault po na i-share ko sa inyo sa video na ito kasi bago din lang ito. Pero sa description niya, tracker siya. Savings tracker po talaga siya. Kaya lang, alam niyo naman yung mga ganitong loan app ngayon, ano, nagtatago lang talaga sila dyan, pero may mga pautang po talaga sila. At naloka ako sa kanya kasi ang taas-taas niya magpautang. Up to 500,000. 500,000 po yung kaya niya daw ipautang sa atin. Wow. At longer term payment siya. Up to 24 months to pay po siya. At napaka-low interest rate. Napaka-baba lang talaga. And monthly yung payment daw natin dito. So that is according po no, sa offer niya sa akin na i-share ko naman sa inyo later on. Well, papaunahan ko na kayo, no? Hindi natin kailangan mag-upload ng ating ID. Napakadaling mag-apply po dito talaga. No income proof. Napakabilis ng application, napakadali. Hindi siya mahirap kausap na loan app talaga, to be honest. Pero, guys, may kailangan kayong malaman sa kanya. Kaya wag kumuharap. Keep on watching. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang ha. I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. And this is just based on my personal experience lang po. Para magbigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this new loan app na naman na ito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong video, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Well, back to Peso Vault 2.0 ngayon. Kasi pangalawa ko na itong na-feature na Peso Vault pero magkaiba sila talaga nung una. Well, nakita ko lang kasi na naman yung ads nito sa aking IG. Actually, nakita ko siya last days pero hindi ko siya masyadong pinapansin. Pero ngayon, nakalagay kasi dito, diba, na loan app talaga siya kasi may loan detail siya, loan amount siya, and repayment. So, kinlik ko yung install now kaya nag-direct po ako sa Google Play Store. So, ito na naman ha, sa Google Play Store po natin siya mada-download, hindi po sa iOS. So, kung makikita nyo po dito, may mga reviews na siya at may mga downloads na din po siya. Pero the last time na nakita ko siya, wala pa siyang ka-review. So, may mga nakapag-try na. Hindi ko na patatagilin, no, kasi wala naman tayong makikita ditong registration from SEC website. Kung legit ba siya na loan app. Kasi nga po, ang description niya dito, savings tracker siya. So, kapag install natin ng app po, no, we need to input our mobile phone number and then click po natin yung OTP para maka-receive tayo. Pero sa akin po, hindi ako naka-receive. Nag-in-app OTP siya. Anyways, click lang natin tong login. And kung makikita nyo dito, diba, nagpapautang daw po siya up to 500,000 pesos. Nakakaloka, diba? Wow. Sa mga baguhang loan app kasi, bibihira yung ganito magpautang, ganito kalala, or ganito kalaki. Lalo ka mga new loan app. So, hindi ko napapatagalin. Click natin tong check my limit. And then dito po is our basic information, including the purpose of loan, educational attainment, number of credit cards, region daw natin at our detailed address, and sa last po is the email address. Well, after po natin ma-fill upan yan, move on tayo sa next step, which is another basic information, which requires our work information ito, no? Kasi may occupation, may monthly income, may payday. So, anyways, no? Ito po pala yung choices of occupation. Huwag mag-alala kahit ikaw ay unemployed, okay lang yon. Kahit ikaw student, retired ka man, freelance, housewife, okay lang yon. Kasi hindi siya mahigpit. Pipili lang naman tayo dyan ng kahit ano. For example, unemployed and then we need to fill up pa rin naman our monthly income, our paydays, ganon. Kailan pa natin siya fill upan. And then after po nito, ang next step po is the contact information po ito, no? Nanghingi po sila ng isang emergency contact lang naman po sa atin at manually fill up po ito. And then after po pala nito is our ID verification or ID information including our ID type, ID number, and cash type. Well, dito sa ID type, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Isa lang naman yung kailangan natin piliin dyan. And then after yan, i-input po natin yung ating ID number. And then dito sa baba, guys, itong cash type na sinasabi niya is the withdrawal info siya. So dito natin i-disburse if ever po na mag-loan
loan tayo dito. So, either GCash or bank account po yung choices po nila. Ang pinili ko lang po is GCash. So, anyways, after po nito is nagka-countdown na agad siya and under review na agad-agad siya. So, nakalagay dito guys, congratulations daw, my credit limit has been approved. Approved daw ako dito. So, kinlik ko po itong receive loan. And ito na nga yung kailangan nating malaman. Ito na yung pinaka-exciting part kasi sabi nga dito, nagpapautang nga po sila from 30,000 pala up to 500,000 pesos. So, ang laki naman no, kung 500,000 yung pipiliin ko. Whereas, meron siyang 3 months up to 24 months to pay of repayment plan, which is, yun yung parang gusto natin, di ba? Longer term payment talaga at may choices talaga. If ever po piliin natin lang yung 30,000 pesos para medyo nandito lang tayo sa maliit, di ba, na loan amount, we can choose the loan term of 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, and 24 months. So, nakalagay dito na for 3 months to pay, ang total interest rate ko daw po sa 30,000 na uutangin ko is 375 pesos. So, dito sa baba may nakalagay po, monthly interest rate is 0.42% lang. So, monthly ha, ang sinasabi niya dito, napakababa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, super low interest rate. Meron din ako monthly repayment dito, naka-compute na siya. So, wala namang naka-declare kung buo natin siyang matatanggap, no? Ito naman yung repayment details niya at nakadetalye din naman dito magkano yung monthly rates natin at ilang months payable siya. Well, dito sa baba, may nakalagay po dyan na processing fee worth 300 pesos sa 30,000 pesos na loan amount ko po. Every loan amount ko kasi 1% of that is the processing fee. Kaya nga po 1% of 30,000 is 300. So, nag-iiba naman po yan per loan amount. Like, if piliin ko si 100,000, 1% ton is 1,000 yung processing fee niya. Kapag naman 200,000 pinili ko, 2,000 ang processing fee niya. And then, kapag sinagad ko naman ng 500,000, 5,000 ang processing fee niya. Nag-iiba siya, depende nga po sa loan amount. And then, may naka-note pala dito sa baba, guys, na I need to pay a processing fee to the bank to get the loan immediately, which is applied as an interest discount. So, if the loan is canceled, the fee will be refunded within 7 days. So, ang ibig niyang sabihin po dito, no, kailangan po natin na magbayad muna ng processing fee. Tayo tuloy magbabayad muna, imbis na tayo yung mangungutang, ano? Para daw, mataas yung chance po na ma-withdraw agad natin yung ating ilo-loan dito, agad-agad, immediately daw. Yun yung pinaka-requirements nila. We need to pay the processing fee na nire-require nila. Just like, for example, if ever 500,000 yung kukunin ko, bayaran ko daw yung processing fee ng 5,000 muna para marilisan nila ako ng loan. Ngayon, kapag nakabayad ako ng processing fee, no, at tumaas ako na makapag-loan ako, which is hindi pala ako approved, ibabalik daw nila yung processing fee na binayad natin within 7 days. So, do you believe in that? Na mangyayari talaga yun? So, for the amount of 500,000 na may 5,000 na processing fee, so, kinli ko tong withdraw now at may nakalagay nga dito na kailangan ko nga daw po bayaran itong 5,000 na processing fee. So, kinli ko itong pay now. Grabe no, legit pala talaga na kailangan natin siyang bayaran. So, ito nga, dito nila kukunin sa ating e-wallet from GCash or from Maya. Diyan po nila i-debit po yung processing fee na yon kapag inilink natin ito, yung ating account. So, ililink pala siya ulit. Which is, dito na rin nagtapos yung aking journey dito. Kasi guys, for me, fishy siya ha. Grabe, nilatagan kanya ng magandang loan offer, very low interest rates, longer term payment, pero ang kapalit, kailangan mo magbayad ng processing fee. Kasi ganito yon, what if na nagbigay tayo ng processing fee like, sinagad talaga natin ng 500,000, no? 5,000 yung processing fee na yon. And then, hindi naman pala tayo makaka-loan. Sabi niya, within 7 days, ibabalik niya daw yung processing fee. So, what if hindi? Ang hirap nun, di ba? So, kapag magalito mga loan po na nanghihingi sila ng processing fee or kailangan muna tayong magbigay ng processing fee, very, very red flag po yon. At for me, hindi siya recommended. Fishy po siya. Wala na tayong laban dito kapag nakuha na nila yung processing fee, di ba? Eh, di ba? Pag-isipan nyo ganito, ha? So, for me, red flag tong ganito. Hindi talaga siya okay. Kaya nga tayo nangungutang kasi nangangailangan tayo. Tayo tuloy yung ini-scam nila dito. Well, if I were you, no, please, pag-isipan mabuti. It's a very scam and it's a very red flag. So, anyway, sino na nakapag-try dito? You can comment down below po para aware din po iba nating viewers. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan ko sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!